Ano, isa lang talaga ang natutunan ko sa aming relasyon. If ever mag-cheat man kayo sa partner ninyo, it's better to break it off na muna sa current partner ninyo. Bakit kaya kadalasan ng suggestion ng mga love experts, relationship gurus, sa social media, hiwalayan yung partner nila just because they've cheated? Hindi ba mas maganda na instead na maghiwalay kayo, you both find out yung root cause bakit kayo nagkaroon ng lamat? Hindi ba mas maganda yung ganun kesa maghiwalay kayo at mag-spend kayo ng time away together thinking of other things na hindi naman maliliwanag or maipapaliwanag ng kabilang kampo because you are far away from one another? Bago kayo mag-cheat, hiwalayan nyo muna yung current partner ninyo and have the decency to say na hiwalay na tayo. Is it more moral to break up your family, scarred the kids, so that you could just have, well, most likely sex doon sa next partner na kalaunan, maboboringan ka rin at most likely mauuwi rin sa another cheating? Diba? Bago mo gawin yung bagay na yon, ang pagloloko, hiwalayan mo muna yung current partner mo. Hiwalayan mo muna bago mo gawin yung mga bagay na yon. Okay? Kasi yung cheating na yan, makinig po kayo sa akin, yung cheating na yan does not only hurt someone else's feelings, pati mental health inaatake sa cheating na yan. Well, of course. But ito kasi yung hindi rin napagbibigyan ng thought ng mga taong nagkakaproblema sa relasyon. The victim of the affair is not always the victim of the relationship. Now, hindi kasi matanggap ng mga tao na when it comes to cheating, there are multiple factors na kailangan natin i-consider bago nyo i-crucify yung mga taong gumawa ng cheating. Kasi, if you keep on doing that without even finding out the root cause kung bakit nila ginawa yun, then I'm sure 99.9% the next relationship, babalik yung bagay na hindi mo alam at magkukos na naman yan ng another cheating, hindi man sa'yo, kundi sa same or sa next partner mo. Now, eto na naman tayo sa comment section. May magsasabi, there's no justification for cheating. I agree. There's no justification, but for the person who have been the victim of the relationship, nagawa niya yung bagay na yun because may nangyari sa kanya at nagtulak sa kanya para mapunta doon sa sitwasyon na yun. Kaya nga uulitin ko ulit, the victim of the affair is not always the victim of the relationship. This is Pinoy Extreme. Have a good day.